Good morning mga ka-agri. Ngayong araw po ay try po nating kalkalin, harbisin itong kabago-bago lang na sarado na ulingan natin, uling chamber. Kasi time yung hinahabol natin. Try ko lang kung kakayanin ko yung apoy niya. Syempre po may apoy yan kasi kakasarado pa lang po yan. Wala pang isang oras. Pero try nating kalkalin dyan yung unang naisara para po maumpisahan po nating mapa-cool down yung mga ano dyan, mga live call dyan sa ilalim. Try lang po natin. So gagawin po natin ay ita-time lapse po natin para mapakita po natin sa inyo kung ano yung ating ginagawa dito sa pag-harvest po natin ng ating ulingan. Siyempre sa pag-umpisa po ay gamit lang natin yung pala para makuha po yung topsoil na nilagay natin dyan para na hindi po basta-basta makapagsingaw yung apoy. Pagkatapos ay kalkalin po natin yan at susundin po ng rake. Yun yung pinakamabilis na gagawin. May apoy na, kahit na nag-uumpisa pa lang tayo, may apoy na talaga yan. Pero dapat ay mabilis po tayo na makuha din sa loob kasi pag na-cool down sa labas at saka yung apoy ay andyan na rin sa labas, pwede na natin siyang mapatay kasi simple lang yung ginagawa natin. Imbis na gumagamit po tayo ng tubig, hindi na po talaga. Kukuha lang tayo ng lupa na pangtabon sa may nakikita nating apoy dyan. So yun yung pinaka-primitive na pamamaraan namin dito sa pag-uuling. Hindi po gaya ng iba, bago po yan buksan, isang katutak muna na tubig, syempre na ano na ng tubig yon, na tawag na basa na yon. Mahirap na siyang sumindi pag gagamitin mo po sa iyong kalan. Pero sa amin po dito hindi po talagang no water ito. Mamaya-maya po pag lumaki-laki na yung mga apoy diyan sa palibot-palibot, kukuha lang tayo ng lupa gamit po yung pala, mga kalangga. Pero kasi ito napaka laborious itong trabaho na ito mula sa umpisa. Dito wala pa akong tulog isang gabi. Kaya yun, ayan pag ganyan-ganyan may apoy, lagyan mo ng lupa ng pala, ganun po. Hanapin mo yung may apoy, lagyan mo ng lupa. Tsaka pwede na ring ipalayo yung mga may malalaking apoy talaga. Ilayo mo sa maraming uling para po hindi na po siya dadami. Kaya hindi yan muna pupulutin. I-cool down po muna yan at least mga 2 hours. At lahat-lahat ng may mga apoy ay papatayin muna siyempre bago isako yan. Yun po, gumagamit po tayo ng na kawayan, pinatulis na kawayan. Kung makikita po ninyo, andyan may apoy daw, naka blue pa yung apoy, andyan yan, malaki yan. Kaya mamaya-maya konti, tatabunan ko rin yan ng lupa gamit ng pala, ilalabas ko rin dun sa medyo hindi malapit sa maraming mga mga uling na dyan. Syempre para mas mabilis po, mas safe po na mapa-cool down po sila. Kaso mga isang oras pa lang itong natabunan lahat mga 1 hour pa lang talaga. Pero sabi ko sayang ng oras kung bukas ko pa i-harvest. This is the first time po kasi na nagtry akong mag-harvest dito na kakatapos lang pong matabunan lahat. Well, in fact, yung unang binuksan po natin dyan mga 4 hours na yung nasarado. Pero dito sa dulo niya, sa kabila, 1 hour pa lang talaga na nasarado. Kaya, ayan, kakabukas pa lang natin, umuusok na talaga. Hindi talaga natin mapigilan may apoy yan. Yun po, kinukuha natin yung topsoil, tapos yung topsoil na rin yan yung gagamitin natin namaya sa pagtambak-tambak. Doon sa mga may maraming apoy talaga. So, ito yung, yung risk ng paglalaro-laro sa apoy sa ulingan. Minsan nasa loob na ng sako, liliyab pa po yan. Ilang beses na pong nangyari sa amin yan. Kaya yan po, marami na tayong pinalabas. Pero pinapa-cool down po talaga natin ng mga at least 2 hours. Para sure po tayo na hindi na po yan liliyab ulit. Kasi pag yan lumiyab pa ulit, nako sayang, nasa sako na. Tapos liliyab pang muli. Syempre naman, sayang yung pinagpaguran natin. Wala pa namang tulog. Kain lang. Ayan, pagkatapos, babalik agad dyan. Yung problema ko kasi ngayong araw sa
harvest po nito mga kaagre, makapal yung ulap eh. Tanyo naman parang walang masyadong ng sinag ng araw yan dyan. Kasi makapal po yung ulap. So, ayan, after that na medyo natin. Yung una yan dyan, mga 1 hour and a half na po yan dyan. Sa sobrang bilis ng time-lapse natin. Kala mo kabago-bago nang nilabas. Pero mga more than 1 hour and a half na po yan dyan. So, pagkatapos nito ay isasako na natin yan mga ka-agree. Unahin na rin natin doon sa area na unang inilabas kasi mga 2 hours na yung tawag doon, hindi nailabas na talaga dyan sa uling chamber, kaya medyo wala ng apoy. At saka siyempre yung may mga apoy-apoy dyan na tinambakan natin ng lupa, huwag na rin munang pupulutin yan, babalikan na rin yan kasi kailangan na rin mag cool down para siguradong hindi masusunog sa loob ng sako natin. So yan po, mayroon na naman. Kumuha na naman tayo ng pala at tatabunan na naman kasi makikita po natin yan, uusok talaga yan at saka makita mo sa malayo pa lang ayun na, may live coal na. Kasi nga po, medyo makulimlim. Pero pag malakas po yung sikat ng araw, mahirap makita yan. Imbis na makita mo yan, marami na talagang apoy. Tatabunan mo na naman ang lupa. So, yan po yung sikreto ng pag-uuling na walang gamit-gamit ng tubig. Pag may apoy, tatambakan mo lang ng lupa. So, yan, direkta pulot na lang tayo ng pulot. Hindi masyadong maraming laman ito. Ay siguro, estimate ko lang po dito, abutin na lang ito ng mga 6 to 7 sacks po, mga ka-agree. Maliit lang itong inuling natin kasi nga, sa ida tayo, walang tayo panggatong, kaya napilitan tayong mag-uling biglaan kahit na konti lang yung magiging harvest natin para may pang extend doon sa panggatong natin. Kasi po, ever since po, uling talaga yung ginagamit natin. Minsan may gumagamit rin tayo ng gas. Kaso nasira na yung burner natin 4 months ago. Wala. Puro na lang uling, wala lang pambiling bagong burner. Yung burner puro sira-sira na, ibinenta na lang natin yun sa sa scrap ng 10 piso. 15 pesos, ganun lang yun. Scrap na po talaga siya. At saka ang tangke natin andun pa naman. So someday kung magkapera tayo, bibili lang tayo ng burner. Kung magka double burner po tayo, mga kulang-kulang 2,000 na rin po kasi So, tiyaga-tiyaga po muna kami sa sa uling na panggatong namin mga ka-agree, mga ka-farm, mga ka-solid liquid. Yan po So, yun po mga langga. Yung message lang po natin, huwag masyadong magbabad at maglaro ng hindi magandang laruin gaya ng apoy. Ayan, paalaala yan sa mga naglalaro ng apoy. Hindi po maganda kasi pag hindi po tayo sure dyan, masusunog po tayo kasi mainit po yung apoy. So, ewan ko lang. Kung meron ba naman dyan naglalaro ng apoy, baka magic na yun. Magic na lang yung apoy. Pero yan po, yung sa atin po, hindi nilalaro talaga yung apoy. Talagang pinapatay ang apoy para siguradong hindi masusunog yung ating uling sa loob ng ating sako, mga langga. By the way, bago po matapos itong video natin, baka mainip po kayo, shout out na lang po sa lahat-lahat nating mga kaibigan dyan. Hindi naman natin siguro masasambit lahat-lahat. Pero maraming salamat sa ating premier team ng Solid Liquid Team. Premier team, sa inyong support sa atin. Palagi nating ginagawa ating ng best natin na makasupport talaga sa inyo. Kahit na hindi naman natin mapasok lahat ng mga live stream, mga kasolid, pero maraming salamat talaga sa inyong support. Lalo-lalo na sa ating admin. Marami na yung admin natin ngayon na noon ay headed by Mami Shinrik. At sa ngayon, minsan yung admin natin ay si Mark Senos. Minsan si Bro JB. Minsan si Langga Just Elise or si Langga Bebs. At saka hindi ko na maalala yung iba nating admin. Marami na tayong admin, yung mga talagang super supportive
sa Solid and Liquid team. Maraming salamat talaga sa inyo, sa ating mga ka-farmers, sa ating mga OFWs, sa mga sumusubaybay palagi ng ating videos. Especially yun po yung mga farmers na nakaka-relate po talaga sa ginagawa natin mga ka-farm. Maraming salamat talaga sa inyo, at saka sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat sa inyong mga comments, likes, at siguro kahit dislikes, kahit sa mga negative comments, welcome pa rin po yun. Nakakadagdag po yun ng ating kaalaman tungkol po sa farm talaga. So make sure na chill lang tayo lagi. Yung inyong lingkod po dito, Agritechnics TV po, ay as long as we can po, sumusupport lang po talaga tayo sa ating mga kaya. Lalo na po sa Prem po. Minsan po nagkaka-burnout kami dito, pero sinisikap nating makapag-replay po talaga sa Premiere para po hindi naman kayo dihado, para patas po yung labanan. 50-50 tayo. 50 for you, 50 for me. Para walang lamangan. Yung mga LS po na may mapasukan po natin at saka matambayan po, salamat na lang po kayo. Bonus ko na lang po sa inyo yon. Kasi minsan wala pa naman yung prime time. Nakapag LS kayo at saka andyan na ako sa aming bahay. Syempre, makapag-time na talagang mag-YT-YT. Pero pag nandito po ako sa farm, wala po talaga. Hindi po kasi abot talaga dito ng kuryente pa. Wala pa tayong pambili ng pang mobile talaga na wifi dito. Itong ating ginagamit na cellphone, wala rin itong SIM card. Kasi po, this is purely for videos. Kaya wala po itong SIM card, gaya ng isang cellphone po natin na doon sa bahay na ginagamit natin sa communication sa mga kaibigan talaga. So yun po, sana po ay inyo naiintindihan yung ating kalagayan. Farmer talaga, hindi talaga makapag full time, hindi gaya noon na yung ating area ay malapit lang sa bahay namin at saka puro lang saging. Kahit mga live stream, kaya po natin sa papasukin nun halos lahat. Pero sa ngayon po, malayo na ito yung location natin. Napakalayo na po talaga. So, pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Once again po, ayaw inyong lingkod, Agritechnics TV, nagpapasalamat once again sa inyo. Kahit sa kay Sir June, sa iba pa nating mga kaibigan na nagla-livestream. Yung maabutan ko lang sa umaga, si Lolo Tate, Maris, kung sino lang po dyan na maabutan po natin, at sa hapon po. Pasalamat na lang po talaga tayo sa inyo. Till here!